Okay, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. So, sa video na ito, i-check natin yung Acer na model ay Acer Travelmate P215-52 series. So, ito ay pinapacheck sa atin ni Ma'am Christy Andam Daulong, isa ring content creator. So, shoutout sa iyo, Ma'am. Sana ma-flex mo rin ako sa iyong vlog. Joke only. So anyway, una nating napansin ay ang sinasabi din niya na meron ng problema dito sa hinge once i-open. So nakita natin na umaangat yung party na ito. So maliban dyan ay yung kabila din ay medyo nag-start na rin na umaangat yung kanyang hinges. And aside from that, yung kanyang charger, kung i-check natin, dahil sabi niya ay ayaw na mag-power on, at na-check din natin ayaw mag-power on, it's because ang kanyang charger ay may problema. Once na using the multimeter, digital multimeter, na dapat ay mag-output ito ng 19 volts, naka-plug in na yung kanyang power cord on sa outlet, pero walang output. So isang napansin natin ay yung kanyang output. At saka, meron pang ipapakita niya once na mag-turn on daw ay ang kanyang screen may problema. So, yan ang ating i-troubleshoot sa video na ito. Okay, so sa gaya ng sinabi ko ay may problema na ang kanyang charger. Kaya nga, i-advise natin na papalitan ito. Anyway, hindi masyadong problema yung charger. So, ang next na i-check natin ngayon ay ang kanyang display. So, since hindi magamit natin yung kanyang original charger, so gumagamit tayo ng universal charger. This is the universal charger na ginamit ko. Dapat nakaset sa 19 volts. Yan ang una-una nating i-double check. So, i-plug in natin at makikita natin ngayon na charging. So, charging siya kasi yung output ay tama naman. So, kung i-check natin yan, dapat yung kanyang original charger ay mag-output siya ng 19 volts. So, gaya nito, once na i-set natin dyan dito sa ating multimeter, dapat naka 19.43 which is not present sa kanyang original charger. Kaya nga para maipagpatuloy natin yung pag-troubleshoot, kailangan muna natin ito ang gagamitin for pansamantala at i-advise na lang natin na bibili ng bago. Okay, so ngayon, since naka plug in na, and then expected of course dito yung kanyang charging indicator. So iayos natin ito. Ayan, may charging indicator na. And then once na i-turn on, dapat mag-turn on siya of course dahil naka-charge. Second na nakita natin at napansin, by the way, it's not second but the third na nakita natin sa checking is, kung napansin niyo yung kanyang gilid ng LCD panel. I don't know kung makita ninyo, but yung mapapansin natin ay ang gilid nito ay may mga white lines. At isang indicator, isang palatandaan din ay ang stripes dito sa gitna. And then sabi ni ma'am ay mag-delay yung kanyang cursor. Sometimes mag-delay, it's because may problema na yung kanyang LCD. So yan din ay isa sa i-check natin. But since yung kanyang LCD panel ay kailangan talaga ng replacement dahil dyan, which is marami na tayong na-diagnose na ganito at pinapalitan lang natin ng LCD panel at na-fix natin yung issue. Now, well, anyway, since kailangan pa nating i-order yan or i-inquire kung available, so yung uunahin lang muna natin sa video na ito ay ang pag-fix sa
kanyang hinges. So yan ang ating pagtuunan ng pansin. So kailangan lang muna nating i-turn off ito dahil alam natin na kailangan na yung charger papalitan. So ang next na gagawin natin ngayon ay ang pag troubleshoot or pag-fix sa kanyang hinges. Kaya nga isa rin itong dahilan na kung saan ay posible makakos din ng a defect sa ating LCD panel dahil pagkabukas nito meron yung cable sa ilalim na kung saan ay posible na maapektuhan once na mag-open and close tayo. So ang gagawin natin ay i-fix yan sa video na ito. So kailangan lang muna natin na dahan-dahan itong i-close. And of course, kailangan natin i-open yung kanyang back para makita natin yung kalagayan ng kanyang likod sa kanyang mga hinges. Pwede ba natin ma-fix? Pwede ba natin ma-ayos na hindi na kailangan pa gagastos ng malaki? So yan ang una nating gagawin dahil yung iba, yung sa charging okay naman na kailangan lang natin i-order ng bagong charger. Ang LCD naman ay hindi na talaga yan ma-fix once na ganon ang status kanina nakita natin. Ang pinaka-fix niyan ay papalitan ng bago. Replacing it with a new one ay of course yun ang magsusolve. So yung dito sa nakita natin ay hindi ma-remove yung screw. Napansin ninyo hindi madaling ma-remove dahil yan sa problema sa kanyang hinges na kung saan may mga part doon na kailangan ay maayos na of course kailangan mai-attach ng maayos yung ating mga screw. So since na-remove na natin yung mga screw, titingnan natin sa ilalim. So anong pwede nating magawa? So ito yung status ngayon. So check natin yung status. Take a closer look. Okay. So if you notice here, of course, unang napansin natin is yung alikabok. Kailangan din yan na ma-maintain. Remove the dust para sa maintenance na rin. Okay. And now, dito, ito yung ating i-remove. Okay. At ito yung sinabi ko ng mga retainer.
So yung bahagi na yan, kailangan ay stipot lang yan dyan at hindi dapat matanggal. So pero ngayon ay problema. Kailangan lang natin ng brush. Ayan pa ang isa natanggal. So meron na tayong dalawang natanggal. Dapat pagka ganyan yan, once na i-open ng ganyan, pwede dapat ay standby. So anyway, kailangan natin na ma-fix yan at maayos. So anong gagawin ngayon? Dito yan. Kailangan naka standby position na ganyan. So dapat standby. Ganyan. Umaangat dahil wala nang mag-hold sa ating screw. So kailangan ito dapat ay steady. Pero hindi na siya steady. Kaya kailangan nating ibalik in place ng ganyan. Ayan. So, anong next na gagawin? Of course, using the Mighty Band. Then, bubutasan natin bagong Mighty Band. Kailangan natin ng konting tissue. Okay. And then, ano ba ang partner? Ito ang mahiwagang powder. This is magic powder. Secret. Okay. So, lalagyan natin around it. With the help of the tweezer, dapat yung center ay wala. Okay, sige lang. Anyway, hindi natin lalagyan siya ng pandikit. Ito yung ganyan lang siya. Okay lang na merong powder dyan. Ang importante ay dapat hindi malagyan ng what is important ay hindi malagyan ng Mighty Band or yung pandikit. So pagka nandyan na yan, pwede nating lagyan ng ayan. So let's wait. Dapat ay ito rin ay mag-adjust. And then, kung anong ginawa natin doon sa kabila, the same ang gagawin natin dito. Lagyan natin ng gilid. Okay. Ang importante yung gitna ay hindi malagyan ng ilang may powder dyan. Basta yung sa gilid ay dapat wala. So iayos natin yung ating magic powder.
And then, our mighty band. May magic na, may secret powder pa. So, kailangan ay this portion, dadaloy dyan ang pandikit. Okay. Ayan. So, careful tayo dito dahil ang part na ito ay charging port. So, charging port, dapat, of course, meron na tayong ground dyan. So, anyway, wala namang problema pag may pandikit dyan. This important is yung ating nilagyan ng powder. Okay lang. Yung sa gitna, dapat ay wala. Na siyang mag-hold ng ating mga screw. So, meron tayong retainer. So, we call it retainer dahil siya ang mag-retain in place sa ating tinatawag nating screws. Yung sa gitna naman, dito sa kabila, kailangan din ay sisiguraduhin natin na walang pandikit kahit may powder. Anyway, ma-remove naman, ma-remove din naman yung ating powder. So, yan, napaka-effective po niyan. So, kaya nga, kung ano ang ginagawa natin sa kanyang the same yun natin gagawin dito, although hindi masyadong malubha yung dito sa kabila.
Okay, so mga ilang minutes, mga almost 20 minutes. Okay na. So natigas na yung ating mga ginawa kanina. So it's time to return it back. Okay, so susubukan natin ngayon. It's time to test. Connect natin yung charger. And if you notice here, yung part na ito ay fixed na. Hindi na umaangat. Yung isa dito, hindi masyadong Pero if you notice, pagka mag-close tayo, automatic na. So, hindi na masyadong delikado kasi dire-diretso na yung pag-open unlike kanina. So, pag i-on natin, plug in, power. Then, ayan. Naka-turn on na. So, gawa natin ng paraan yung sa pag-fix sa hinges ng ating laptop. So, posible meron tayong part 2 na kung saan ay papakita natin yung paraan sa replace ng kaniyang LCD. So far, okay na yung hinges. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!